Sa bawat alon na humahampas sa ating baybayin, may kwento ng tapang at sakripisyo. Hindi kami naghahanap ng gulo, ngunit hindi rin kami tatalikod sa aming karapatan. Sa silangan kung saan sumisikat ang araw, may mga pangarap na tanga ng bayan. Mangingistang tahimik na naghahanap buhay sa dagat na minahal ng maraming salinlahi. Hindi man malaki ang aming tinig, hindi rin kami basta matitinag sa bawat unos na aming haharapin. Pag-asang aming magiging sandigan. Hindi aatras, hindi uurong, sa alon ng panahon kami susulong. Bandila ng bayan ay patuloy na iwawagayway. West Philippine Sea, ikaw ay aming buhay. Hindi aatras, hindi uurong, kahit malakas ang hangin sumasalubong. Sa puso ng bawat Pilipino'y nakaukit pagmamahal sa bayan na hindi mapait. Sa gitna ng dilim, may liwanag na gabay. Mga bayani ng dagat, patuloy na nagbabantay. Hindi para sa sarili, kundi para sa bukas, para sa susunod na salinlahing may pangarap. Hindi man malaki ang aming tinig, hindi rin kami basta matitinag sa bawat unos na aming haharapin. Pag-asa ang aming magiging sandigan. Hindi aatras, hindi uurong, sa alon ng panahon kami susulong. Bandila ng bayan ay patuloy na iwawagayway. West Philippine Sea, ikaw ay aming buhay. Hindi aatras, hindi uurong, kahit malakas ang hangin sumasalubong. Sa puso ng bawat Pilipino'y nakaukit pagmamahal sa bayan na hindi mapait. Hindi aatras, hindi matitinag, hindi urong, hindi mabubuwag. Sa puso ng bawat Pilipino, ang pag-ibig sa bayan ay mananatili. Hindi man malaki ang aming tinig, hindi rin kami basta matitinag sa bawat unos na aming haharapin. Pag-asa ang aming magiging sandigan. Hindi aatras, hindi uurong, sa alon ng panahon kami susulong. Bandila ng bayan ay patuloy na iwawagayway. West Philippine Sea, ikaw ay aming buhay. Hindi aatras, hindi uurong,
hanggang dulo ng aming paglalakbay at sa bawat pagsikat ng bagong umaga. Pilipinas ay patuloy na maninindigan. Ang dagat ay hindi lamang bahagi ng ating mapa. Ito ay bahagi ng ating pagkatao. At hanggat may pusong Pilipinong tumitibok, hindi tayo aatras. West Philippine Sea, atin ito. Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, no, sa regular ng channel na ito, Simply Tokis Vlog. Magandang araw po sa inyong lahat, no, sa panig man kayo ng mundo. Ito po, live na naman tayo. Actually, recording ito. Recording na live. Alright, so shout out lahat. Ang ating pong pag-uusapan na nandyan sa ating major topic ay Ping Lacson, sinagot si Boy Banat. Erwin Tulfo, tinawag na aso. Grabe naman tumawag na aso dyan. No? Itong si Boy Banat, alam nyo naman na yan kung sino yan. Hindi po yan si Banat Boy. Baliktad po eh. Boy Banat ang tawag. Pero bago tayo magsimula dyan, no? Dito muna tayo sa mga side topic, mga kababayan. Ipapakita lang natin sa inyo, eto po, no? Magandang programa na naman po ng Administrasyong Marcos. Eto po, tungkol po to sa isang prutas. Prutas ba itong ube? O gulay? I don't know. Eto po, ayan. The situation report. Marcos approves 300 million budget for ubi industry as Department of Agriculture eyes world #1 status. Ay, ubi. Ano ba to? Kamote? O ubi nga, parang kamote, no? President Marcos has approved 300 million pesos in additional funding for the Philippine ubi industry for 2027. That's good, though. As the DA sets its sights on making the Philippines the world top ube producer. Sabi po ni Agriculture Secretary Tio Laurel. Laurel made the announcement in an interview on DZRH News Program Special as part of the DZRH SONA 2026 series. Ito po, i-highlight natin mga kababayan. I'd like to announce nga na the President has just approved additional funding for the ube industry at the tune of about 300 million pesos for 2027. He said the funds will be used to create nurseries to propagate o pagpaparami ng mga ubi planting materials for farming communities. The DA will also release a color chart to help farmers identify which shade of purple ubi meets the international market standards. Ay, tama naman yan. Magiging tayo, importer, no? Tio Laurel said the international buyers prepare a darker shade of purple. Undersecretary Asis Perez added that ube has a low glycemic index of 22 to 23, making it ideal for diabetic. Ay, dapat pala kumain ako maraming ube, no? Makabili nga sa seafood ng ube at ilaga na lang. Mababa ang glycemic index kasi ng ube. Ibig sabihin magaling sa diabetic, maganda sa nutrition. Oh, wow. Tio Laurel said the premium market potential for ube is significant, noting it can command strong prices internationally. He said the DA's goal is to make the Philippines #1 ube producer and exporter in the world. O, ayan kita nyo yan, no? Tapos may mga nagre-reklamo pa daw na farmers. Siguro ito yung mga hindi na pagbibigyan, mga kababayan. No? Alam nyo naman, pag hindi na pagbigyan, hindi nakuha ang gusto, parang si Sara Duterte, magwawala-wala na mga kababayan.
Mag-iingay-ingay na, walang kwenta ang Pangulong ito, hindi nagtatrabaho, walang malasakit sa mga tao. Hindi po yun totoo, mga kababayan. Huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ni Sara Duterte at ng kanyang mga followers. Mga sinungaling po yan. Okay? Next, dito naman tayo sa magandang balita sa ugnayan natin sa bansang Taiwan. Ayan po mga kababayan, sa FB page ng PBBM Good Governance. Nababasa nyo ba mga kababayan? Ayan po. Visa entry for Filipino travelers to Taiwan for 14 days. Valid until July 31, 2027. May mahigit isang taon pa kayo. Yung mga gustong bumisita sa Taiwan, visa entry po kayo for 14 days. Mga kapwa Pilipino na may passport na, yung gustong bumisita lang po dyan sa bansang Taiwan. Maganda po ang ating relasyon sa bansa na yan. Dahil nagbigay din tayo ng visa entry sa mga citizen nila, ni-reciprocate po nila, no? Na tayo ay makapunta doon ng may 14 days. 2 weeks lang naman. No? Baka isang oras lang yan na travel. Alright, so congratulations po yung may mga pera naman dyan, kung meron kayong extra, gusto nyong lumabas ng bansa, sabi nyo, punta kaming Taiwan, kasi libre po ang visa free. Pero hindi naman libre ang inyong stay. You have to bring some money. Alright, so congratulations to Taiwan and Philippine government for a good relationship. Okay, people-to-people ties, economic ties, or whatever we have relationship with Taiwan and to the other Asian neighboring countries. Alright, mga kababayan, ano pa ba ang ating mag-good news sa inyo dito sa Marcos administration? No? Congratulations po sa mga Philippine Merchant Marine graduates, no? Mahigit 200 po sila, and hopefully you will move to the next adventure of your life. Serve your country right. Serve the Filipinos right. All right. Merchant Marine, mga Merchant Marine, ano ba yan? Mga seafarers ba? Hindi ko po alam Correct me if I'm wrong, pero congratulations po Nagkaroon po sila ng graduation diyan. Okay. So, eto pa mga kababayan, Tignan nyo ang kalokohan ng mga inchik, no? Ito nagsa-side topic lang tayo, okay? Ito po ang ginawa nila kay Winnie the Pooh. Ayan po, sa ulat ng Daily Tribune. Winnie the Pooh, heavily censored in China for looking too much like their leader. Mga sensitive, mga kababayan. Tapos sila kung makaalipusta grabe Sila pala tong mga sensitive dahil kamukha daw ni Panda, ay ni Winnie the Pooh. Si Winnie the Pooh, panda yan, di ba? Akala ko ba gustong-gusto nyo ng panda? Sinesensored nyo, heavily censored pala si Winnie the Pooh dahil kamukha daw nung kanilang leader. Sino ba yung leader nila, mga kababayan? Winnie the Pooh has been heavily censored on Chinese social media since 2017. Aba, mag-iisang dekada na pala. After internet users began comparing the Disney character to Chinese President Xi Jinping through viral memes. While the character itself is not completely banned in China, content that explicitly links Po to Xi, including images, memes, and certain search terms, has repeatedly been removed by censors. Sinesensor nyo. Nasaan ang freedom dyan? Tapos kayo, ang kapal na mukha nyo, mang-alipusta ng ibang lahi. Kayo pala mga balat sibuyas tong mga inchik na ito. Nakakaya naman kayo. Cartoon character lang yan. Napaka-friendly ni Winnie the Pooh. He likes to eat yummy beehive, no? Yung honey. Tapos kayo sobra naman kayo, mga inchik. Walang ganon. Mga balat sibuyas ang mga hinayupak, mga kababayan. Di ba? Nakakaya naman kayo. Walang ganon. Bawal ang balat sibuyas. Alright, so yan lang po ang ating side topic, mga kababayan. Okay, so tayo ay magbe-break time. Magpapatugtog tayo ng isa nating awitin dito, mga kababayan. Yung ating video para po ma-inform yung ating mga kababayan tungkol po sa accomplishment
ng administrasyong ito. Yung mga ilang accomplishment po, not all ha, hindi natin makasya yan sa isang music video. Ito po, pagtiyagaan na ninyo, ha? Alright? Sa bukid, masaganang ani ang pangarap. Tirik man ang araw, hindi sumusuko sa hirap. Sa dagat, masaganang huli ang minimithi. Malaki man ang alon, pag-asa'y hindi mapapawi. Mula sa bukid hanggang sa bawat bayan, unti-unting nabubuo ang kinabukasan. Bawat pangarap ay ating inaalayan. Pag-asa'y sumisiklab sa sambayanan. Pag-asa'y ating gabay para sa maliwanag na buhay. Magkaisa, kapit-bisig, Pilipinas ating pag-ibig. Bawat pangarap ay maaabot sa sipag at tibay ng loob. Sama-sama nating awitin bukas na ating minimithi. Sa paaralan, pangarap ay muling nabubuhay. Mga daan at tulay, nagdurugtong ng tagumpay. Mas malapit ang bukas sa bawat pamayanan. Kasabay ng pag-asang hatid sa sambayanan. Mula sa bukid hanggang sa bawat bayan, unti-unting nabubuo ang kinabukasan. Bawat pangarap ay ating inaalayan. Pag-asa'y sumisiklab sa sambayanan. Pag-asa'y ating gabay para sa maliwanag na buhay. Magkaisa, kapit-bisig, Pilipinas ating pag-ibig. Bawat pangarap ay maaabot sa sipag at tibay ng loob. Sama-sama nating awitin bukas na ating minimithi. The primary goal of the president and the administration right now is to do whatever we can to alleviate what we are all going through. Sa bawat puso'y isang pangarap. Sa bawat kamay, pag-asa'y di kukurap. Nagkakaisa sa iisang hangarin. Mas magandang bukas ay ating mararating. Mula sa bukid hanggang sa bawat bayan, unti-unting nabubuo ang kinabukasan. Bawat pangarap ay ating inaalayan. Pag-asa'y sumisik
Makiklap sa sambayanan. Pag-asa'y ating gabay para sa maliwanag na buhay. Magkaisa, kapit-bisig, Pilipinas ating pag-ibig. Bawat pangarap ay maaabot sa sipag at tibay ng loob. Sama-sama nating awitin bukas na ating minimithi. Pag-asa'y ating gabay sa bawat landas ng buhay. Magkaisa, magpatuloy, Pilipinas aming pag-ibig. Alright. Yan po mga kababayan, no? Yung ating awitin para po ma-educate yung ating mga ibang kababayan na nagsasabing walang nagawa ang inyong administrasyong Marcos. Meron po, marami po yan, no? Hindi kakasya ang mga proyekto ng Pangulong ito o ng administrasyon to sa isang maiksing awitin lamang. Hopefully, it will help, no? Sa mga taong magtatanong sa inyo, ano ba talaga nagawa ng Pangulo ninyong bangag? O yung mga ganon nilang entrada. E di supalpalin nyo ng ganyang awitin. Ayan, no, tignan mo. Kulang pa yan, may mga water dams pa nga eh. Yung iba pang proyektong tinapos ng DPWH na nakatenga ng mga infrastruktura sa edukasyon. No? Marami pa po mga kababayan. No? Wag lang tayong magpapauto, magpabulag sa mga sinungaling. Alright, so punta tayo sa ating dalawang main topic. Unahin po muna natin itong si Senator Ping Lacson. Kasi po, ito pong si Senator Ping Lacson, binanata na naman po ni Boy Banat sa kanyang live selling. No? So therefore, hindi naman pwedeng manahimik itong si Ping Lacson kasi dinudungisan na ni Boy Banat yung kanyang pagkatao. Patuloy po siyang binabanatan ni Boy Banat sa live selling niya sa FB. No, sino ba yang si Boy Banat? Walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. No? Nag-live selling na naman at kung ano-anong pinagsasabi kay Ping Lacson tungkol daw sa kayamanan ni Lacson. Mukhang ini-insinuate na may nagnakaw si Ping Lacson. Na nung mga panahon niya bilang senador, nung time ni Digong, malaki ang nakubra ni Ping Lacson. Ganun po yung labas ng konteksto ng sinasabi ni Boy Banat na si Alan Peter Cayetano. So ngayon, sumagot po dyan si Senator Ping Lacson. Hindi na makapagtimpi ito. Maski na ako, sasagutin ko yan. Ayan po mga kababayan, sa kanyang official X account. Ito po yung sabi ni Senator Ping Lacson dito kay Boy Banat na mukhang ulaga, sinungaling na Alan Peter Cayetano. Ito po, babasahin natin. Let me correct Senator Alan Cayetano's latest live selling. Alam nyo i-hold ko muna Itong si Alan Peter Cayetano, ang kapal ng mukhang magsabi noon kay Rear Admiral J. Tariela ng spokesperson ng National Task Force for West Philippine Sea na mag-live selling ka na lang sa FB. Kasi po, siyempre, ang trabaho ni Rear Admiral Tariela i-promote po ang ating kasarinlan na 2016 arbitral ruling na tayo po ay may kakarapatan dyan sa West Philippine Sea na 200 exclusive economic zone o 200 nautical mile exclusive economic zone. So ginagamit niya po ang social media. So pinagsabihan siya ni Boy Banat. O ngayon, sino ngayon ang panay ang gamit ng FB na nagla-live selling? O di ba siya rin? Kinain niya rin yung sinabi niya, kain suka, ito si Bong Banat. So paano niyo pa ito paniniwalaan itong bugok at sinungaling na ito? Alright? So tuloy tayo kay Senator Ping Lacson. On his latest live selling on FB using wild insinuation and black propaganda against me. O, di ba? Nasaan yung pagiging Kristiyano nito? Ang kapal ng mukha nitong si Boy Banat na si Alan Peter Cayetano na magpakalat ng kasinungalingan at higit sa lahat itong black propaganda niya na ginagamit niya laban sa mga kapwa niya senador.
sobrang bitter. Hindi niya na naalala kung ano yung pagiging Kristiyano niya. Hindi nagdoble ang network ko sa SALN ko in 2025 compared to 2022 when I left the Senate. O tama, wala po sa Senado si Ping Lacson nung natapos siya kasi two-termer siya. Kailangan niyang magpahinga. Ha? 3 taon nagpahinga si Ping Lacson. Actually, more than times ang increase at 244.9 million compared to 58.7 million in 2022. Ibig sabihin, tumaas ang kanyang kita noong 2025. Wala siya sa public, hindi siya public official, pribadong tao siya. So ano problema doon? Ano i-declare niyang SALN? 'Di ba nagde-declare ng mga SALN yung mga, at correct me if I'm wrong ha. Oh, 'di ba? Mga public officials lang. Siguro sa kanya BIR taxes. Oh. Whatever money I have, I definitely earn legitimate through some real estate deals and other legitimate businesses with 2 other business partners as a private individual. And I paid 10.5 million and 2.8 million respectively as reflected in my income tax returns. Unlike Senator Cayetano with 6.79 billion, ayan na. Nagkalabasan na mga kababayan. Sinong mas magaling mag-imbestiga dito? Itong si Ping Lacson o si Boy Banat? Oh. In budget insertions under the 2025 GAA, wala akong exentions aka pork barrel since I become a senator. At lalong wala akong 25% kickback, ay ang laki mga kababayan, sa mga slope protection and other infra projects. I don't know about him, but I have consistently refused lobby monies in relation to my job as legislator. And yes, Blue Ribbon hearings, wag siyang mainip. Meron ding ghost sa Taguig, patay. May ghost sa Taguig. Wag ka daw mainip. Yabang-yabang mo. O ngayon, na-real talk ka. Anong ini-insinuate mo? Ngayon, kung may katiwalian si Ping Lacson, why not file a case against him? Imbestigahan nyo rin siya. I-dig up nyo siya. Kung meron siyang insertions, may pagnanakaw siya bilang isang public officials. Nung 2022 to 2025, bago mag-eleksyon ng last year, wala po siya sa public eye. Pribadong tao po si Senator Ping Lacson. So ngayon, nirereklamo nito si Boy Banat. Patuloy lang ang paninira, di ba? Nakakahiya po. Wala nang magawa itong taong ito na nagmamapakatuwid, nagpapaka-Kristiyano, nagmamalinis. No? Feeling niya wala siyang kamalian, hindi siya nagkakamali. Dinidestroy niya ang reputation ni Senator Ping Lacson, ginigiba niya. Bakit? Hindi naman re-electionist si Ping Lacson. Sino ang re-electionist? Siya. Sabi nga ni Ping Lacson, ayan daw pong ingay-ingay ni Cayetano at nung kasamahan nila ng mga re-electionist. Para po yan sa political ambition nila sa 2028. Baka nagbabalak tumakbo ulit senador. Wag ka na umulit. Tumakbo ka na lang congressman ng Taguig. Hanggang doon na lang. Pero senador, wag na. Nakita ng taong bayan ang ugali mo, ang kasinungalingan mo. Masyado kang entitled. Parang feeling mo hindi ka nagkakamali. Ngayon, kung may pagkakasala si Ping Lacson, nakitaan nyo ng corruption, file a case against him. No, hindi yung ginagawa nyo sa live FB selling ninyo. You are criticizing him, you are telling him he's a guilty in the court of social media. Di na po yan. Pakita nyo ebidensya, labanan sa korte. Kung may sala si Lacson, edi kulong, pagbayarin din siya, wag lang siyang tatakbo. Pero wag nyo na siyang gagawa ng kaso, yung parang I planted evidences. Di ba mga kababayan? Nakakahiya po. Ito pong si Boy Banat, kahul ng kahul din. Yabang-yabang. Uulitin ko, kung may problema kayo kay Lacson, may bahid siya ng korupsyon, idemanda ninyo. O hindi naman ako bayaran ni Lacson. Baka sabihin nyo, bayaran ka ni Lacson Boy. Wala po. Hindi nga ako kilala ni Ping Lacson Ang kinaayawan ko lang, bago kayo magsalita ng ganyan, labasan nyo ng ebidensya para maniwala kami, para makuha nyo kami. Maniwala kami sa inyo. Babanatan ko yan si Ping Lacson pag may corruption. Meron siyang ginawang pagkakamali as public official hindi pribado.
Ang usapan dito ay pera ng kaban ng bayan. Dapat maging public official ka. Yung pribado, malay nyo, marami naman siya negosyo. Ngayon, kung bilang pribado, may ginawang pagkakamali yung private company niya o private life niya, then file a case. Di ba? Kung sino man ang pwedeng mag-file ng kaso sa kanya. Kung may ginawa siyang criminal act ng pribado siya, di file nyo ng case. Basta't may ebidensya. Labanan dito ngayon, Cayetano, ebidensya. Ikaw, sinasabi mo, itong mga to, dinidiktahan ng Malacanang, ilalabas natin ang katotohanan. Hanggang ngayon, di mo pa nilalabas eh. O, sino lang nagsisinungaling? Sinong humihingi ng awa? Sino ang nagko-crucify sa mga kinaayawan mo sa social media? Di ikaw. Di ba? Pinipilit mong ibenta yung naratiba na wala namang mapakitang ebidensya. Ano ka? And then you're telling you're a Christian? Ano ka? Di ba? Di huwad ka. Kaya hindi ka pa kapit maniwala eh. Mas maniniwala pa ako kay Lacson eh. Pakikitaan ka ng ebidensya niyan, pero labas mo muna ebidensya mo laban kay Lacson kasi ikaw ang accusatory. Di ba? O now, punta tayo dito sa last topic natin mga kababayan. Ito na naman. Tinawag na aso si Erwin Tulfo. Sino nagsabi niyan? Siya rin. Si Boy Banat, mga kababayan. Ayan po. Kasi si Erwin Tulfo, sinagot yung kanyang patutsada tungkol sa sige, imbestigahan nyo yung SEA Games. Imbestigahan din namin, 10 ng kasamahan ko sa Minoria, ang flood control. Di sumagot dyan si Erwin Tulfo, wag kang mag-alala, Boy Banat. Darating tayo dyan. Relax lang. Ngayon, bumanat na naman si Boy Banat. Itong kinurot ang tinggil, sabi ni Lolo Ramon. Kaya daw sumausaw agad yang si Erwin Tulfo, inutusan din yan ni Senator Lacson. Bantayan ninyo sa impeachment. Itanong natin, who let the dogs out? O teka muna. So ibig sabihin, hindi ka pwedeng sagutin ni Senator Erwin Tulfo doon sa iyong banat sa flood control. Sino bang may proper na committee para mag-imbestiga dyan? Di ba Blue Ribbon Committee? Sino chairman? Si Erwin Tulfo. Nasaan na naman ang pruwebo mo na inutusan siya ni Ping Lacson para magtatahol, sumausaw? Bakit laging nandadamay? Bakit laging nambibintang? Di ba? Yan ba isang ugali ng isang matinong Kristiyano? Ulit-ulitin ko yung pagiging Kristiyano niya kasi pinopropes niya eh. Sa publiko, may paluhod-luhod pa siya, padasal-dasal pa siya, pero tingnan ninyo, after that isang oras na banal, tapos 23 hours na gago, sinungaling, manluloko. Nasaan yung patunay mo na si Erwin Tulfo ay aso ni Ping Lacson? Nasaan? Who let the dogs out? Baka ikaw yun. Di ba kayong magkapatid? Kayo ang nagpapakaaso sa mga Duterte. Gawain ninyo eh. Kaya alam na alam mo. Di ba nakakahiya naman ito mga kababayan? Biruin mo yan. Masyado kang accusatory. Masyado kang mapagbintang. Wala ka naman pruweba. Siyempre, yung taong involved ay siya yung committee chairman doon sa sinasabi mo mag-iimbestiga. Hindi naman ikaw ang committee chairman. Siyempre, hindi naman pwede yun. Ako ang boss dito eh. Ako ang pinatatamaan mo eh. Sakop ako dyan. Hindi magsasagot ako. Bakit? Ikaw lang bang may monopolyo? Monopolyo mo ba yung pagbibigay ng pahayag? Hindi ganun. Kinakailangan kung marunong kang mag-criticize, tumanggap ka rin ng kritisismo. Hindi yung aalipustahin mo, ad hominem. Diyan ka magaling O gawain Kristiyano. Alan Peter Cayetano, gawain Kristiyano, mag-ad hominem. Diba? Napaka-hipokrito niyan. Ngayon ako'y magnilay-nilay ka. Alan Peter Cayetano, hindi maganda na ang ginagawa mo. You are destroying your credibility as being a Christian. Kaya tuloy napapasama ang ilang mga Kristiyano na dadamay sa'yo. Tingnan nyo, nagpro-profess kang Kristiyano ka. Tingnan mo yung kapwa mo Kristiyano, nang bibintang, ad hominem, nang lalait. Ugali ba yan? Ugali nyo ba yan? Madadamay tayo dyan, mga kababayan. Kasi may mga taong katulad nito. Di ba? Nang bibintang, nang walang ebidensya. Nag-a-ad hominem, aso daw yung kapwa niya senador. Buti nga, hindi siya pinapatulan ni Senator Erwin Tulfo. Kasi bakit? Kung pinatulan mo to, baka mabaliw ka din. Baliw po ito. Napakasama na pala ang ugali nito. Di ba? Di ba sabi sa Biblia, be humble? Mahalin mo yung kapwa mo. Hindi po pagmamahal yan. Pambabarubal po yan. Walang pagmamahal sa mga sinasabi nito na pangbibintang, pag-a-ad hominem.
Oh, who let the dogs out? Ibalik natin sa kanya. Who let the dogs out? Kayong magkapatid. Kayong tatlo nila Robin. Pinakawalan kayo ng mga Duterte. Malaki ang pagkakautang na loob nyo sa mga Duterte. Huwag na kayong magkaila. Darating din ang panahon, baka mamaya maoblo ka na rin. When that day comes, hindi ako maaawa sa iyo. Baka bigyan pa kita ng clapping hands. Congratulations. Buo na ang BGMP. O, di ba? Alright? So, napakasama ugali, ano? Tawagin mong aso, tawagin mong nakikisawsaw dahil pinalagan ka. Bakit? Wala ba siyang freedom? Wala ba siyang karapatan na sagutin yung patutsada mo? Na ikaw lang ang may monopolyo? No, mas kapanipaniwala pa yung dalawang senador na tinitira mo kaysa sa'yo. Kasi ikaw, wala ka ng moral ascendancy. Wala kang kredibilidad eh. Dahil wala kang mapakitang ebidensya. Puro ka lang laway. O, di ba? Alright, so hanggang dyan na lang po mga kababayan. No? Ayan lang po yung ating mabilisang video sa inyo. Si Ping Lacson, sinagot si Boy Banat tungkol sa akusasyon nito tungkol sa kayamanan ni Ping Lacson. Pero napak-check siya ni Lacson. Hindi siya uurungan yan. Oo. Simple lang, pero rock, bumanat. At si Erwin Tulfo, tinawag na aso ni Boy Banat na si Alan Peter Cayetano dahil aso daw siya ni Ping Lacson. At tingnan daw nila sa impeachment, who lets the dog out. Ano naman kinalaman yan sa impeachment? Diba? O tanga lang, diba? Ang kapal ng mukha magsinungaling, magnaratiba, mag-ad hominem sa kapwa senador, sa kapwa tao, tapos sasabihin niya, Kristiyano siya. Oh, nakakahiya po itong Kristiyano. You have to disavow this guy, no, bilang Kristiyano. Alright, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo at atin na pong patutugtugin ang ating ending song na West Philippine Sea pa rin. Alright, God bless everybody and I'll see you around in the next live stream. Bye-bye! Sampung taon na ang lumipas, ngunit ang katotohanan ay hindi kumupas. Sa harap ng mundo, nanaigang batas, at sa bawat alon, ang tagumpay hindi kukupas. Noong araw na ang mundo'y nakinig, katotohanan ang siyang nanaig. Hindi lakas ang naging sandigan, Kundi batas at tamang paninindigan. at sa bawat Alon na dumarampi, ang tagumpay ay muling nagsasabi na ang dangal ay hindi mabibili, at karapatan ay hindi masusupil. 10 taon ng katotohanan, 10 taon ng paninindigan. sa West Philippine Sea aming isisigaw. Karapatan namin ang siyang aalingawan. 10 taon Ng pag-asa, 10 taon ng pagkakaisa. sa bawat alon ng pagsubok at pangamba. West Philippine Sea, ikaw ang dambana. Maraming unos na ang dumaan, maraming tinig ang sumubok humadlang. Ngunit nananatiling matibay ang
lakas ng isang tunay na tagumpay. At sa bawat alon na dumarampi, Ang tagumpay ay muling nagsasabi na ang dangal ay hindi mabibili at karapatan ay hindi mababalik. 10 taon ng katotohanan, 10 taon ng paninindigan. Sa West Philippine Sea, Aming isisigaw, karapatan namin ang siyang aalingaw-ngaw. 10 taon Ng pag-asa, 10 taon ng pagkakaisa. sa bawat alon ng pagsubok at pangamba. West Philippine Sea, Ikaw ang dambana. Hindi to kwento ng kahapon, ito'y pangako dapat isulong. habang may dagat At may bayan, ang katotohanan ay aming ingatan. at sa bawat alon na dumarampi, Ang tagumpay ay muling nagsasabi na ang dangal ay hindi mabibili at karapatan ay hindi mababalik. West Philippine Sea, aming karagatan, tahanan ng tapang. At paninindigan, 10 taon nang alam ng mundo katotohanan, ay di nagbago. kasama ang tanod, Sa gitna ng alon, kasama ang mangingistang may pagbangon. sa bawat umaga. Sa bawat alon, karapatan namin ay aming iaahon. Ang tagumpay ng batas ay tagumpay ng bayan, 10 taon na ang lumipas, ngunit ang katotohanan ay nananatili. West Philippine Sea,